Huminahon ka. Nangako ako sa'yo, tutuparin ko ang pangako ko. Gising. 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 Nakatulog ako? At nanaginip ako tungkol sa lalaking iyon. 1 minuto lang akong nawala at nakatulog ka. Kwarto mo ba ito? Pasensya na. Ako, pagod lang ako. Tama na, tama na. Humiga ka ng maayos. Hubarin mo ang pantalon mo. Ibuka ka ang mga hita mo. Doktora? Hindi nakasara ang kurtina. Sino bang gustong tumingin sa'yo? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ilagay mo rito ang mga hita mo. Sige, ibuka ka mo. Paano? Ganito kalala ang punit? Sa murang edad mo paano ito nangyari? Ako, Ibuka ka ng maluwag. Kailangan kitang i-examine. Tumigil ka sa paghuni. Itabi mo yan para sa lalaki mo. Huwag kang mag-ingay dito. Tapos na. Tumayo ka na. Magbayad ka sa labas. Maging mahinahon ka. Huwag kang magpakalantad. kaya pala dahil sa gabing iyon. Huwag mo nang isipin yon. Tapos na yon, hindi ko na siya makikita. Siya nga. Kailangan ko pa ng 800,000. Saan ako kukuha ng 1,000,000? GNG, Brown, huwag kang gagalaw. May lagnat ka pa. Wala nang trabaho para sa'yo. Wala na tayong oras. Ang lupang ito inarkila lang ito sa atin ni Boss Bell sa huling 3 buwan. Para mapanatili ang ampunan, kailangan nating magbayad ng 1,000,000 para mabili ang lupang ito. Pero malayo pa ang kailangan natin. Hindi pwede. Kailangan ng mga bata ang kanilang tahanan. Gening, Brown, magpahinga ka muna. Ang problema sa pera? Ako na ang bahala. Labas. Kumalma ka, G. Hill. Manager, anong nangyari? Wala. May VIP sa loob na nalasing. Julia, may hangover soup ka. Bakit hindi mo asikasuhin ang bisitang yon? Pero VIP lounge yon. Hindi pa ako nakapagserbisyo ng mga VIP guest dati. Ayos lang yan. Medyo awkward sa una, pero natural na sa susunod. Paano kung dadagdagan ko ng 3,000 piso bilang hardship pay? Pumasok ka na ngayon. 3,000. Kailangan ko talaga ng pera. Makakatulong din yon. Siguro naman hindi siya gaanong mahirap asikasuhin. Sige, magmadali ka. Kilos. Himp. G. Hill.
Ang sangkap sa alak ay utos ni Lola Hill para masira ang iyong pagkabirhen. Pero tinanggihan mo, kaya kailangan kong magpadala ng isang dalagita para lumakas ang epekto ng droga. Sir, ayos ka lang ba? Sino ka? Tagapaglingkod ako rito. Tulungan kita. Pupunasan ko ang pawis mo. Para sa'yo ang sabaw. Pang-hangover. Hindi gumana ang sabaw. Nasubukan mo na ba? Ginoo, nagkakamali kayo. Hindi ako nag-aalok ng mga ganoong serbisyo. Samahan mo ako ngayong gabi. Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Ang mga VIP na bisita namin dito ay hindi nangangailangan ng pera. Kung talagang kayang magbayad niya sa akin. Kailangan ko ng 800,000. Payag ka ba? Kasundo. Ang pera. Iwi-wire ito ng aking assistant. Salamat. Bakit siya nasa ospital? Ginoong Hill, naghihintay po si Lola Hill sa inyo. Oo nga pala. Naipadala mo na ba ang pera? Tapos na. Dapat na ipasok na ito ngayon. Tara na. Ang iyong bank account ay nakatanggap ng 800,000 yuan. Narito na ang pera. Kailangan kong sabihin agad kay Miss Brown tungkol sa magandang balitang ito. Boss Bell, pakiusap po, bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Napakabata pa ng mga bata, wala na talaga kaming mapupuntahan. Mabuhay o mamatay man ang mga paslit na ito. Wala akong pakialam. Walang pera? Lumabas kayo. Gibain nyo. Huwag kayong matakot, wala namang dapat katakutan. Tumigil ka dyan. Akin na ang lupang ito. Heto ang 1,000,000. Tingnan mo. Boss, 1,000,000 nga talaga ang nandito. Kaya ang lupain na ito ngayon ay sa amin na. Tama ba? Boss, pero ang Firefly Group ang talagang kumuha ng lupang ito. Naibigay na natin ito sa kanya. Paano natin ito ipapaliwanag kay Ginoong Hill? Tama na, hindi ako nagbabago ng salita. Sa inyo na ang lupa, umalis na tayo. Ang galing ni Julia! Ngayon, magkakaroon na tayo palagi ng sarili nating tahanan. Yulia, 3 buwan lang, saan mo nakuha ang perang ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakuha ang perang ito? Sabihin mo sa akin ang totoo, saan ba talaga nanggaling ang perang ito? Ikaw ba, gumawa ng illegal na bagay? Miss Brown, mali ang pagkakaintindi mo. Kamakailan lang ay nakapag-close ako ng isang malaking deal. Binigyan ako ng kumpanya ng 800,000 pesos na komisyon. 800,000 pesos? Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling? Siyempre totoo yan. Iyon ang pinakamagandang. Miss Brown,
Gutom na ako. Pwede ba nating kainin ang inyong steamed fish? Aba, mga bata, umuwi na tayo para kumain ng steamed fish. Halika na. Oras na para sa steamed fish. Napakasaya na ang aming masayang tahanan ay mananatiling maganda. Nagkakahalaga ang lahat ng pagsisikap ko. Ito ba ang lote? Opo, Mr. Hill. Bakit ninyo personal na binisita ang maliit na lupang ito? Tayo'y mag-inspeksyon. Sige po, kayo po muna. Ang galing ni ate! Siya na naman. Mr. Hill, siya ang bumili ng lupa. Siya ang gumawa? Oo nga. Julia Jones ang pangalan niya. Narinig ko, 5 trabaho sa isang araw ang pinasukan niya para makapag-ipon. Nagbenta pa ng dugo. 2 araw lang ang nakalipas. 200K lang ang pera niya. Ngayon may 1 milyon na siya. Hindi na pwedeng umatras sa usapan. Kaya ibinenta ko na. Kaya pala 800K lang ang hiningi niya sa akin. Pero dahil nandito ka na, iyong lupa ay sayo na. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng tao para paalisin sila. Hindi na kailangan. Baguhin ang plano. Iwasan ang orphanage. Ibago ang ruta ng kalsada. Let's go. Handa na ang hapunan. Tikman mo kung paborito mo pa rin. Julia Jones, anong nangyari? Ikaw, buntis ka ba? Hindi. Konting sakit lang ng tiyan. Kumusta? Si Julia Jones po ba ito? Ito po ang Firefly Group. Ipinapaalam po namin sa inyo na kayo po ay tinanggap sa aming kagawaran ng disenyo ng alahas. Mangyaring mag-report sa opisina sa Makalawa. Talaga? Ang galing naman. Totoong totoo po. Maligayang pagbati. Sige, ako'y darating ng maaga. Ginang Brown, ang ganda nito. Natanggap ako sa Firefly Group. Firefly Group? Maganda ba yon? Siyempre naman, magaganda ang benepisyo nila, mataas ang sahod at may bonus. At ito ang pangarap na lugar ng trabaho ng bawat jewelry designer. Baka naman nag-iisip lang ako ng masyado. Hindi gagawa ng ganyan si Julia. Di na ako kailangang magtrabaho sa club. Pagkatapos ng shift ko mamayang gabi, magre-resign na ako agad. Tumigil ka diyan. Umikot ka. Kunin mo ang ilang shot para sa akin. May mga gagawin pa ako. Pero hindi ako marunong maglaro. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! Ikaw na ang susunod. Bakit ka dinala ni Christian? Isang rookie na tulad mo? Ang shot na ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Talagang malaki ang matatalo ni Christian ngayon. See you na. Ay naku, wala akong matamaan kahit isang shot. Kung matalo tayo, paano natin sila mababayaran? Mag-konsentrate ka.
Ang galing! Gaya ng inaasahan mula kay Master Christian Hill, tinapos ang laro sa isang tira. Batang babae, tutuparin ko ang aking pusta. Narito ang 5 milyon. Sa iyo na ito. Hindi ko napanalo ang larong ito. Ibigay ang pera kay Master Christian. Gipit na gipit siya sa pera. Pero tinanggihan niya ang madaling pera. Ha? Tinatawag siyang Master Christian. Mukhang malapit ang loob. Magkakilala ba kayo? Isang mayamang binata tulad niya. Hindi gugustuhing makita, kasama ang isang tulad ko. Hindi kami magkakilala. Umarap siyang sabihing hindi niya ako kilala. Kung wala na pong iba, mga Ginoo, aalis na ako. Yung batang babae, ang bilis, tumakbo. Ang daldal. Oy, ang init ng ulo. May gusto ka ba sa kanya? Oo nga, yung maliit na batang to, karapat-dapat ba talagang pansinin mo? Puno ng mga magaganda ang Firefly group mo. Kahit sino, pwede mong mapili. Tapos na ako maglaro. Hindi pa tayo tapos. Narinig mo ba? Pupunta raw si Ginoong Hill sa orientation ng mga bagong empleyado. Oo, narinig namin. At narinig din namin na napakaganda ng pangangatawan ni Ginoong Hill. At napakagwapo niya. Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon. At mapagustuhan ako ni Ginoong Hill. HMPH. Tigilan mo na ang pagpapantasya. Ang isang golden bachelor tulad ni Ginoong Hill ay may mga pamantayan na wala sa antas mo. Ang isang tulad mo ay hindi kailanman aabot doon. HMPH. Tama na. Tigilan na ang pagtatalo. Nandito na si Ginoong Hill. Ginoong Hill. Si Master Christian pala. Bakit nandito siya? Bakit siya nandito? Paano siya nakapasok? Ikaw. Sagutin mo ako ng isang tanong. Bakit biglang nagtatanong si G. Hill? Tama ba? Nakakakilabot ito. Sige, magpatuloy ka. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa aming mina sa Hapakant, Myanmar, nakahukay kami ng 2 kilogramong himbubog na batong jadeite. Kinumpirma ng mga eksperto na napakalinaw nito na may 80% na kadalisayan sa base color. Isang imperial na berdeng jade na parang kristal na may mga disenyong bulaklak na kulay ube. Bagamat napakaganda ng kalidad ng jade, may malalang mga depekto ito. Sabihin mo sa akin, paano ididisenyo ang jade na ito para mapakinabangan ng husto ang halaga nito? Ang piraso ng jade na ito, kahit ang mga pinakamahuhusay na taga-disenyo, ay hindi makahanap ng perpektong solusyon. G. Hill, bakit ito ang ipapasagot sa mga baguhan? Eksakto, masyadong mahirap, at sa napakaikling oras, paano makakasagot ang sinuman? Ang mga bitak sa jade na ito, maluwag sa itaas, masinsin sa ibaba, na may natural na daloy. Maaari nating sundan ang mga pattern ng bitak at mag-ukit ng nakahigang Buddha sa itaas. Sa masinsing bahagi sa ibaba, mag-ukit ng libu-libong lotus blooms. Ang mga purple pattern ay naaayon sa puso ng Buddha. Ang hugis parihaba ay maaaring maging mga kasulatan sa kamay ng Buddha. Ito ay nagpapakinabang ng husto, pinapanatili ang hilaw na bato. Nagdaragdag ng masuwerteng simbolismo at halagang pangsining na malaki ang nagpapataas sa halaga nito. Ang galing mo. Mabuti. Magpapatuloy ang pagsasanay. Pumasa si Julia Jones sa opisyal na eksaminasyon para sumali sa Firefly. Tama. Pumasok siya ng nanguna sa klase niya. Talagang pambihira. Talagang kahanga-hanga. At saka, G. Hill, gusto mo bang dalawin ang iyong ina? Sabi ng mga doktor, ayaw na naman daw niyang magpagamot. Ihanda ang sasakyan sa ospital. Nauunawaan. Hindi pa naman dapat ang regla ko. Bakit ako nagdurugo?
Buntis ka. Ano ang sinabi mo? Buntis ako. Pero hindi ko kayang magpalaki ng bata ngayon. Kung ipapanganak siya, maghihirap lang siya kasama ko. Hindi ko masasabi kay G. Hill. Iisipin niya na may iba akong motibo. Anak, pasensya ka na. Kasalanan ko itong lahat. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kayang panatilihin ka. Doktor, gusto kong magpa-schedule ng pagpapalaglag? Ayaw mo sa bata. Sigurado ka ba? Nasaan ang ama? Walang ama. Na-schedule na kita para sa 4 p.m. ngayong araw. Magbayad muna bago magpatuloy. Bakit nasa ospital na naman siya? Ang departamento NG o BJYN? G. Hill. Isang babae na nagngangalang Julia Jones. Ang pumunta rito kanina, tama ba? Oo, inaayos ko ang mga record niya. Ano ang kanyang kondisyon? G. Hill, maaari ko bang itanong ang iyong relasyon sa kanya? Siya ang aking nobya. Ano? Buntis siya. Hindi mo alam. Pumunta siya para magpalaglag. Ano? Saan siya pumunta? Hoy! Alamin mo kung nasaan ngayon si Julia Jones. Opo, sir. Ang abortion ay nagkakahalaga ng 1,800 piso. Pero wala na nga akong 1,000 piso na natitira. Kung maghihintay ako hanggang sa susunod na buwan para gawin ito pagkatapos ng sahod, tiyak na malalaman ni Miss Brown. Masisiyahan siya sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Mr. Hill, nahanap na namin si Julia Jones. Tara na. Agad-agad. Makinig ka, ito na ang huli. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 380 piso. Aborsayon lang, walang pampamanhid. Anumang komplikasyon pagkatapos, ay problema mo na yon. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Sweet baby. Pasensya na. Bakit hindi ka sumasagot? Bilisan mo. Doktor, ang procedure na ito, gagana ba talaga ito? Huminahon ka. Ang mga babaeng katulad mo, nagpapa-abort ng palihim. Daan-daang pasyente ang hinahawakan ko, sa bawat taon, walang exception. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Lahat ng babae, ay dadaan din dito sa huli. Huminahon ka lang. Sisiguraduhin kong, maayos ang lahat, at malinis. Doktor, nagbago na ang isip ko. Kanselahin ang procedure. Huli na, huli na. Ang iyong sanggol ay nakareserba na. Tulong naman. Tulong! Tulong! Tumigil ka diyan. Ginong Hill, Pasensya na. Nalate ako. Dutern, Anong kailangan mo? dalhin mo sila sa pulis. natatakot ako.
Huwag kang matakot. Nandito ako. Ihahatid kita pa uwi. Ginoong Hill. Nandyan pa sa loob ang underwear ko. Pinasterilize ko yan. Suotin mo. Salamat, Ginoong Hill. Ginoong Hill, handa na ako. Ikaw. Wala ka bang sasabihin? Tungkol sa pagbubuntis mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bayad ka na. Wala kang pananagutan. Bukod pa riyan. Nasa magkaibang mundo tayo. Ayokong ipanganak ang anak ko. Bilang anak sa labas ng mayamang pamilya. Ang anak natin hindi maaaring maging illegitimate. Ipagbuntis mo. Pakakasalan kita. Pero, Walang pero-pero. Pinakasalan kita dahil kritikal na ang kalagayan ni Lola. Kaunti na lang ang oras niya. Ang tanging hiling niya ay magpakasal ako at magkaroon ng anak. At ikaw, ang pinakamagandang opsyon ko ngayon. pero... Ayokong magpakasal. Pinaghirapan kong makapasok sa Firefly Group. Gusto kong magkaroon ng sariling karera, ng sariling profesional na buhay. Kung pakakasalan kita, matatali lang ako sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi ako mabubuhay na umaasa sa pera mo. Parang ibong nakakulong. Mukha ba akong nagkukulong ng ibon? Magkakaroon tayo ng kontratang kasal. Puwede kang magpatuloy sa pagtatrabaho hanggang sa ipanganak ang bata. Kapag 1 taon na ang bata, bibigyan kita ng 8 bilyong piso at palalayain kita. 8 bilyong piso? Siyempre, dahil sa ilang mga pangyayari, dapat manatiling pribado ang ating kasal. Tinatanggap mo ba ang mga kondisyong ito? 8 bilyong piso. Sa ganoong kalaking pera, maibibigay ko kay Ginang Brown, sa aking mga kapatid, at sa sarili ko ang pinakamagandang buhay. At ang aking anak, kahit papaano ay ma-experience niya ang mundong ito. Tinatanggap ko. Mabuti. Una, kukuha tayo ng marriage license, tapos bibisita tayo kay Lola. Madam, magandang balita. Tumawag ang binata. Dadalhin niya ang kanyang asawa para makita ka at buntis siya. Talaga? Naku, dapat tayong maghanda ng maayos. Tara na, ingat sa paglakad. Ginoo, binibini. Ang lupain ng Hill Group. Ang ganda ng pagpasok mo. Lola, dinala ko si Julia para makita ka. Tawagin mo siyang Lola. Kumusta po, Lola? Mabuti. Napakaganda nito. Mula nang makita kita, naramdaman ko ang pagmamahal mula sa puso. Ngayon, makinig ka. Dapat mong tratuhin ng maayos si Julia. Kapag narinig kong sinaktan mo siya, malaking problema ang aabutin mo. Huwag kang mag-alala, Lola. Aalagaan ko ng mabuti, si Julia. Dalhin ang mga regalo. Opo. Pasok.
Ito ay mula kay Lola iyong regalo ng pagtanggap. Ito ay hindi naman kalakihan. Simbolo lamang ng aming pagmamahal. Ito ang tawag mong hindi kalakihan? Hindi naman ganoon karami. Tanggapin mo na. Hiling iyon ni Lola. Kung ipipilit ng boss, kunin ko muna ito at ibabalik ko na lang mamaya. Salamat, Lola. Ayan. Ang pulseras na ito ay pamanang pamilya. Bawat babaeng ikakasal sa pamilya Hill ay tumatanggap nito sa bawat henerasyon. Heto. Ngayon, iyo na ito. Mula ngayon, kayo ni Christian ay dapat mabuhay ng masaya. Kapag may pagkakataon ka, dalawin mo ang matandang lola mo. Napakabait ni Lola. Naalala ko si Miss Brown. Lola, pangako ko, dadalawin kita ng madalas. Ayos yan. Julia, ang pinakamahalaga ay ang pagpapalakas ng iyong katawan. Gabi na. Hayaan mo si Christian na ihatid ka na ngayon. Sige, Lola, magpahinga ka rin. Hmm. Tara na. Ginoong Hill, ibabalik ko ang mga regalong iyon mamaya. At ito, Panatilihin mo ang ibinigay. Mahal na mahal ka ni Lola. Dalawin mo lang siya ng palagi. Ituring mo ang mga bagay na ito bilang kabayaran mo. Tama na. Gabi na. Magpahinga ka na. paano? Ako makakatulog? Ay nako, bumalik na naman ang problema ko sa pagtulog. Hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. Kailan ka ba titigil sa pag-ikot-ikot at makakatulog na rin? Pasensya na, hindi ko sinasadyang istorbohin ka. Hindi lang talaga ako makatulog sa mga bagong lugar. Sinubukan ko na lahat, pero hindi pa rin ako makatulog. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Noong hindi ako makatulog dati, si Miss Brown ang nagkukwento sa akin, Ching. Lalo na tungkol sa mga maliliit na dinosaur. Laging nakakatulong yon para makatulog ako. Baka kung magkukwento ka sa akin, makakatulog na ako. Pasensya na po, Ginoong Hill. Susubukan kong matulog mag-isa. Baka kaya ko. Hindi na kita istorbohin. Urop-urop. Nakahiga sa kama ang maliit na dinosaur. Pabalik-balik, paikot-ikot. Ang tiyan niya ay walang tigil sa pag-ungol kaya gising na gising siya. Sumigaw siya. Tumahimik ka nga! Ang inis na maliit na dinosaur ay hinimas ang kanyang tiyan. Ginoong Hill, sa ilang araw dalawin ulit natin si Lola. Sana naman, sa mga araw na iyon, mawala na ang iyong homesickness. Susubukan ko. Ito ay para sa iyo. Ang ganda nito. Pero napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Nagpapasaya ka kay Lola. Ito ang iyong gantimpala sa pagpapasaya sa kanya. Halika, isuot mo ito. Ang mga esmeralda ay nakakapagpaganda ng tulog. Bagay na bagay ito sa iyo. Ang maliit na dinosaur ay nakahiga sa kama. Nagbabaligtad, nag-iikot, nagbabaligtad. Ang tiyan nito ay kumakalam ng walang tigil. Ginoong Hill, hindi naman kayo kasindak-sindak ng itsura ninyo. Para sa sasakyan, pumarada ka ngayon din. Ano yon? Hindi ba tayo ay hidden marriage?
Malapit na sa kumpanya. Aakyat muna ako. Kung hindi, baka magkamali ng akala kapag nakita tayo. G. Hill, mauna na po ako. Paano nangyari yun? Totoo. Anong pinag-uusapan ninyo? Julia, halika, halika. Malaking balita. Anong malaking balita? Sina James at Lucas ay nag-announce. Ang lakas ng loob mong isipin. Pero, halos pareho lang. Huwag kang magpatali. Sabihin mo na. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang boss natin kahapon, ikinasal. Paano naman? Alam ko yan. Narinig ito ng lahat. Matatakot. Si G. Hill yon. Ang unang gintong binata ng lungsod. Ang babaeng makakapanaig sa kanya ay dapat na isang hindi matatawarang ganda. Hindi naman ganon. Julia, itong bracelet na ito, paano napunta sa'yo? Anong nangyari sa bracelet? Huwag kang magkunwari, itong bracelet na ito, pero noong nakaraang buwan, sa Sotheby's, finale, napakataas ng presyo sa auction, 30 milyong dolyar. Oo. Ito yung bracelet. Sino ang nagbid? Si G. Hill. Julia, magpakatotoo ka. Ang bracelet ay binili ni G. Hill. Bakit nasa'yo? Mali kayong lahat. Paano ito nangyari? Ang pulseras na inauksyon ni Ginoong Hill? Tigilan mo ang pagbibiro. Ito talaga yun. Aminin mo na, Julia, huwag mong sabihing ikaw, ang asawa ng chairman. Ay talagang tuso ka. Ako? Paano ako magiging ang asawa ni Ginoong Hill? Ang pulseras na ito ay... Ito ay... Ako ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa? Tama. Bumili ako ng mga lab-grown na bato at gumawa ng replika. Mukhang totoo, di ba? Naloko ko kayong lahat. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Julia, hindi maaaring maging asawa ng chairman. Eksakto. Imposible yon. Ang tunay na Mrs. Hill ay halata hindi mahirap hulaan. Lagi siyang malayo si Ginoong Hill sa mga babae. Sa lahat ng mga taon, isa lang, ang babaeng laging nasa tabi niya. Ibig mong sabihin, si Zoe. Siyempre, si Binibining Lee, ang childhood sweetheart ni Ginoong Hill. Hindi lang yan, isa siyang henyo sa jewelry design. Nanalo ng British Goldsmiths Award noong 20, nakuha ang Italy's Design Excellence noong 24, Grand Slam winner, at ang pinakamahalaga siya ay kasalukuyang nasa Firefly Group. Christian, nandito na ako. Zoe, kailan ka pa nakauwi? Kanina lang, 2 oras na ang nakalipas. Ano sa tingin mo? Diretso akong galing sa airport at nagmamadali akong pumunta rito para mag-check-in. Lead designer sa Firefly Design Department. Sapat na ba ang aking kwalifikasyon? Siyempre naman. Maligayang pagdating. Si, opisyal na akong empleyado mo ngayon. Ano ang mga utos mo, boss? Ang Spring Collection line ay sa iyo nang hahawakan. Du. Walang problema. Sa loob ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo ang isang kasiyasyang solusyon. Oo nga pala. Hayaan mong magrekomenda ako ng isang tao. Bagamat intern pa lamang, ang kanyang pilosopiya sa disenyo ay kapansin-pansing makabago. Sa tingin ko, dapat kayong dalawa ay magbahagi ng mga ideya. Si G. Hill na nagpupuri ng isang taga-disenyo na ganito ay isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Julia Jones. Sa tabi ng amo, may ganoon? Paano mo di alam? Julia, kilala mo ba siya? Ngayon ko lang din nalaman. Anong pinag-uusapan ninyo? Miss Lee. Siya. I see Zuli. Ang childhood sweetheart ni Mr. Hill. Ikaw siguro si Julia Jones? Sumama ka sa akin.
Inirekomenda ka sa akin ni Christian para maging assistant ko. Pero, payo ko sa'yo. Bilang tao, dapat alam mo ang lugar mo. Huwag kang mangahas sa hindi sa'yo. Naiintindihan mo? Kumusta? Julia, bakit ka tinawag ng Pangulo? Gusto niyang maging assistant ko siya. Bilang assistant ng Pangulo. Ang swerte naman. Ito ba ay talagang magandang kapalaran? Sige, bumalik na tayo sa trabaho. Kung mahuli ulit tayong nag-uusap, mapapagalitan tayo. Huwag mo nang isipin. Ginagawa lang natin ang trabaho natin. Gawin natin ang sinasabi ng boss. Nako, pumunta talaga siya sa Firefly. Sino? Alam mo bang bumisita si Zoli sa Firefly kaninang umaga? Ano naman ang tungkol sa kanya? Mayroon siyang kamanghamanghang alumnus. Ang tech prodigy na, sumikat sa UK, at ngayon, narito siya sa Firefly. Tara, puntahan natin siya. Ang gwapo niya. Tara na. Kita mo. Siya yon. Sam Carter? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi ko pa siya nakikilala. Bumalik na tayo sa trabaho. Oy! Julia! Ruby! Ikaw nga talaga. Uy, Julia. Ang tagal na nating hindi nagkita. Balik na tayo sa trabaho. Julia, 3 taon na ang nakalipas. Huwag kang ganyan. Julia, dahil magkakilala naman kayo, ipag-uusap ko na lang kayo. Mauna na ako. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Sandali, Ruby. Julia, manlibre ako sa iyo ng hapunan. Marami akong gustong sabihin. Wala tayong pag-uusapan. Julia, alam kong galit ka pa rin sa akin, pero may sarili akong dahilan noon. Dahilan? 3 buong taon tayong magkasama. Nang magsimula tayo sa kolehiyo, niloko mo, ako. Sumama ka sa ibang bansa kasama siya. Ngayon, babalik ka at may dahilan ka? Julia, magkasama tayong lumaki sa ampunan. Nagsawa na ako sa buhay na iyon. Hindi ko siya minahal. Ginamit ko lang siya para makapag-aral sa ibang bansa. Iyon lang. Namimiss kita sa lahat ng mga taong iyon. Ikaw lang ang minamahal ko. Julia, mayroon na ako ngayon ng lahat. Mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Bitawan mo ako. Julia, magsimula tayong muli. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Mr. Hill, Anong nangyayari dito? wala kaming ginawa. Nagde-date lang kami. Nagde-date lang kami. Senior ko, kahit na nagde-date kayo ni Julia, hindi dapat kayo naglalambingan dito sa opisina. Kung makikita ito ni Christian, nakakahiya. Hindi iyon ang iniisip mo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Tama na, Julia. Ako na ang magpapaliwanag. Mr. Hill, paumanhin. Nagpadala ako sa init ng ulo kanina. Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Sam Carter. Christian, ito ang kandidatong irekomenda ko. Ang senior ko sa kolehiyo na si Sam Carter. Ang inventor ng AI-driven cutting algorithm. Huwag na tayong tumayo dito ng nakakahiya.
Nakapagpabook na ako ng tea time sa malapit na golf course. Pag-usapan natin ito habang naggo-golf. Ano sa tingin ninyo? C. Nakakatakot talaga. Mag-golfing sila. Tapos na ang papel ko dito. Sasama ka rin. Ang awkward. Wag na lang. Isipin mo na lang company outing. Walang big deal. Julia, marunong ka ba talagang mag-golf? First time. Huwag mo namang pilitin ang sarili mo. Ikaw na lang magpulot ng bola. Hindi na kailangang magpulot. Ako ang magtuturo sa'yo. Tuturuan kita. Hawakan ng dalawang kamay. Galing sa balikat ang lakas. Dumaan ng maayos. Mag-focus. Handa na? Pasok? Sabi ko sa'yo natural ka talaga. Mabilis kang matuto. Sobang dedikado ni Mr. Hill. Personal na nagtuturo sa staff. Trabaho ko lang naman. Siyempre naman. Christian, nagtatrabaho rin ako dito. Ako naman ang turuan mo. Marunong ka ng maglaro. Hindi na kailangang turuan. Si, ayaw mo akong turuan? Ikaw na bahala. Yulia, tara, uminom tayo. Yung cocktail sa clubhouse. Ang sarap. Hindi siya pwedeng uminom. Cycle week niya ngayon. Bawal ang alak. Hindi naman ako may regla. Tsaka, Naging aware ka dyan? Lagi mo namang sinasabi na ganitong oras, buwan-buwan. hindi ngayong buwan. Sam, pwedeng hindi regular ang cycle. Pwedeng ma-delay. Alam mo naman, ang tanga-tanga mo naman. Pasensya na. Nag-aalala lang ako sa iyo. Ang close ninyong dalawa, Sam. Clan ang kasal. Bigyan mo ako ng cake. Zoe, hindi naman kami. Ganon. Hindi na kami nagde-date ngayon. Pero, nagkaroon kami. Si Julia ang first love ko. Magkasama kaming lumaki. Childhood sweethearts. Ginoong Hill, hindi ganoon ang nangyari. Tapos na talaga kami. Walang history? Julia, sinabi ko sa'yo gugugulin ko ang buong buhay ko naghihintay na pakasalan ka. Ginoong Hill, Tama na ang mga laro. Achuan, aalis na rin ako. Oy, Julia. Masama ito. Siguro akala ni Ginoong Hill ginagamit ko ang pera niya para lihim na habulin ng ibang lalaki. Paano ko ito ipapaliwanag? Ginoong Hill? Ginoong Hill? Pumunta ka sa opisina ko? Naiintindihan ko. Pupunta na ako agad. Ginoong Hill, Pasok. Ano ang relasyon mo kay Sam Carter? ex-boyfriend ko siya. Pero naghiwalay na kami 3 taon na ang nakalipas. At tapos na talaga simula noon. Wala na kaming connection ngayon. Sa loob ng 3 taong iyon, hinalikan ka ba niya rito? Dito naman? Hindi dito. Munting halik lang sa pisngi. Noong bata-bata pa kami.
Akin ka, at ako lang. Simula ngayon, hindi ka nahahawak sa ibang lalaki o magkakaroon ng physical na contact kahit na kaunting paghipo lang. Naiintindihan mo? Mr. Hill, alam ko ang hangganan ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Bakit? Paano ba itong babaeng ito na parang walang hirap na nakakagulo ng damdamin ko? Ginoong Hill? Ayoko talaga. Ayaw sa ano? Ako. Basta. Siya, hindi na kita bibiruin. Ipasok ang tanghalian. Ginang, ito ang masustansyang tanghalian ninyo. Narinig ni Ginoong Hill na hindi kayo kumain ng maayos kaninang tanghali, kaya ipinagawa niya ito ng espesyal sa chef para sa inyo. Salamat, Ginoong Hill. Tapusin mo ang pagkain mo at bumalik ka sa trabaho. Sasunduin kita mamayang gabi. Sa bahay natin. Si. So, Iyon ay isang marka. Julia, nangahas kang mangakit kay Christian? Magbabayad ka para dito. Sa susunod na buwan, ang Pangulo ng SAI ay magbibisita sa ating bansa. Isang karangalan na ang Glow ang napili na magdisenyo ng pambansang regalo para sa mga dignitaryo. Gumawa ng paunang plano at ipasa ito sa akin bukas. Miss Lay, napaka-importante ng proyektong ito. Ayon sa patakaran ng kumpanya, mga supervisor at lead designer lang ang pwedeng humawak. Isa lang akong intern ngayon. Ano naman kung intern ka? Nung ako'y intern pa lang, ako na ang namamahala sa mga haute couture design ng EMAG Group. Julia, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Tatanggi ka ba sa akin? Pagsisikapan kong matapos ito. Mabuti. Hintayin ko ang iyong performance. Honey, kapag nakialam ang asawa ng CEO, imposible na ang lahat. Julia, bakit hindi mo kausapin ang manager at pakiusapan siyang ipagtanggol ka? Huwag na. Ayos lang ako. Kaya ko to. Gagawin ko to, kahit anong mangyari. Hindi ko hahayaang hamakin ako ni Lin Jiwei. Bakit nandito ka pa sa trabaho? Alam mo ba kung anong oras na? Alas 10:30 na. Mr. Hill, pasensya na. Hindi ko sinasadya na maabala ka pagkatapos ng trabaho. Sa susunod, kaya ko nang umuwi mag-isa. Huling beses na to. Tara na, uuwi na tayo.
Ang Firefly ay hindi kampo ng paggawa. Hindi mo kailangang magpakamatay sa trabaho. Gusto ko lang na gawin ng maayos ang trabaho ko. Mr. Hill, inatasan ako ni Sister Jiwe na gumawa ng paunang disenyo para sa pambansang regalo. Hindi pa ako nakakagawa ng ganoong kataas na klase ng disenyo. Pwede mo ba akong bigyan ng gabay? Ikaw ang nagdidisenyo ng pambansang regalo? Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Siguraduhin mong mahawakan mo ito. Hayaan mong ipaliwanag ko. Sa pagdidisenyo ng pambansang regalo, dalawang mahalagang punto ang dapat bigyang pansin. Nagalasa. Ang susi ay nasa dalawang bagay. Look, do. Una, ipakita ang ating pambansang pagkakakilanlan. Pangalawa, sumunod sa mga protokol ng diplomasya. Halimbawa, isipin ang kanilang kultura, relihiyon, at paniniwala. Kasama rin dito ang mga personal na gusto ng kanilang mga pinuno. Kunin mo itong kasalukuyang sitwasyon. Ang SAI ay isang bansang kanluranin, pero ang kanilang presidente ay humahanga sa ating tradisyonal na kultura. Ang galing ng kaalaman ni Mr. Hill. Kaya naman itinatag niya ang imperyo ng negosyong Firefly. Anong tinitingnan mo? Wala namang importante. Sige, magtingin ka pa. Lahat yan ay lehitimo. Naintindihan mo ba ang ipinaliwanag ko kanina? Oo, lubusan. Kung gayon, ibahagi mo ang iyong mga ideya. Ito ang konsepto ko. May mga simbolo ng swerte sa sinaunang Tsina. Dahil humahanga ang presidente ng SAI sa ating sinaunang mga tradisyon, gawin nating tema ang simbolismo ng swerte. Halimbawa, ang mitikal na hayop na Keel. Sa kasaysayan, ang Kailin ay simbolo ng mabuting kapalaran. Naniniwala ang mga sinaunang tao na ito'y kumakatawan sa mabuting kabutihan. Ito'y sumisimbolo sa kabutihan ng isang matalinong pinuno at sa sagisag ng katapatan at katarungan. Ang paggamit ng Kailin bilang tema natin ay hindi lang nagpapakita ng ating malalim at tradisyonal na pamana sa kultura, kundi bagay na bagay din sa katayuan ng Pangulo ng Bansang SAI, G.H. Ano sa palagay mo ang aking mungkahi? Hindi masama. Mabilis kang matuto. Oh, siya nga pala. Kailangan kitang paalalahanan na ang Pangulo ng SAI ay ayaw sa mga disenyong kanluranin. Kaya alam mo na kung paano magpatuloy. Naiintindihan ko. Gising ka na? Nasaan ako? Mukhang inaantok ka pa rin. Di ba sinabi ko sa'yo? Nadadalhin kita sa bahay ko ngayong gabi? Kailan ako nakatulog? Wala akong maalala. Normal lang na makatulog. Buntis ka na ngayon, maraming gumagawa ang katawan mo ng progesterone at estrogen. Kaya ka nakakaramdam ng pagod. Pero maganda yun. Ibig sabihin, malusog ang paglaki ng ating baby. Christian, paano mo nalaman ng ganito karami tungkol sa pagbubuntis? Nag-aral lang ako habang may pagkakataon. Unang beses ko maging tatay. Kailangan kong maghanda ng mga basic na kaalaman. E di mag-aaral din ako. 36 Night Combat Techniques at Ang Temptation ng Kabataang May Asawa. Christian, mga ganyan ba ang karaniwan mong binabasa? Hindi yan ang iniisip mo. Ito lang ay isang karaniwang gabay para sa pagbubuntis. Totoo naman. Pero ang ibang negosyo ngayon gumagamit ng magagarang pangalan para lang maging mas kaakit-akit ang mga produkto sa mga mamimili. Hindi ka pa nakakain ng hapunan. Gutom ka na ba? Medyo, oo. Tatawagin ko ang chef. Teka, ang huli-huli na ngayon. Hindi ba magiging abala sa kanila yan? Parang hindi tama. Ako na lang ang magluluto. Walang abala yan.
Ikaw ang ginang ng bahay na ito. Tungkulin nila ang maglingkod sa'yo. Sige, magpahinga ka muna. Ang sasarap tingnan ng lahat. Kumain ka na. Tingnan mo kung gusto mo ang lasa. Kung hindi, papaluto ko ulit. Masarap. Kumuha ka pa kung gusto mo. Hindi ko inakala na si GH, na napakaseryoso sa opisina, ay ganito pala kaalaga. O pala, Ginoong Hill, kailangan ba agad ang disenyo ng state gift? Gipit ba ang timeline? Ang state visit na ito ay biglaan lang na na-schedule, kaya sobrang gipit ang timeline ng produksyon. Kailangan kong tapusin mo ang design proposal bukas bago mag 5 p.m. at isumite ito sa mga nakatataas para sa review. May mga tanong ka ba? Kailangan mo ba ng paliwanag sa anumang napag-usapan natin kanina? Wala pong kalituhan dito. Maaasahan ninyo, Ginoong Hill, sa inyong dalubhasang gabay, makakapag-deliver ako ng proposal na aabot sa inyong mga inaasahan. Tungkol naman kay Zoe Lee, sisiguraduhin kong makikita niya ang aking kakayahan. Binibining Lee? Ito ang initial draft para sa disenyo ng state gift. Pakitingnan po ninyo. Ikaw ba ang gumawa nito? Sue? Ano ang ibig sabihin nito? Julia, ang tawag mo sa tambak ng basurang ito ay disenyo? Anong kapal ng mukha mong ipakita ito sa akin? Zoe, paano mo ko kakausapin ng ganyan? At hindi mo naman talaga. Tiningnan ng maayos ang disenyo ko sa simula pa lang. Disenyo? Ang tambak ng basurang ito ay hindi karapat-dapat sa titulong yon. Mga kilin, mapapalad na mga ulap. Ang mga lumang motif na ito ay walang kinalaman. Ang European aesthetics lang ang maaaring magrepresenta sa ating mga elite na kliyente. Ito ang sumasagisag sa ating cultural heritage. Paano ito naging luma? Bakit hindi ito karapat-dapat? Ang mga European design ay lokal na bersyon lang ng kanilang sariling makasaysayang tradisyon. Julia, ito mismo ang dahilan kung bakit mananatili kang isang intern habang ako ang lead designer. Sa iyong limitadong pananaw, hindi mo aabot ang antas ng aking kasanayan. So, inaamin ko, ang pagkakaiba ng ating karanasan, ngunit tungkol sa disenyo ng national gift, naninindigan ako sa aking pananaw. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Talagang hinahangaan ni Presidente Tsai ang ating tradisyonal na kultura. Kinamumuhian niya ang disenyong Europeo. Tama na. Maniwala ka naman sa mga kalokohang yan sa internet, no? Kaya naman pala ang disenyo mo ay isang tambak ng basura. Buti na lang, alam kong hindi ka maaasahan. Gumawa ako ng sarili kong disenyo. Ang isang tulad mo, isang tamad at oportunista, ay dapat nang umalis sa Dragon Rise. Nahihiya ka na ba ngayon? Karapat-dapat lang sa'yo yan. Yan ang kapalit ng pangaakit mo kay Achuan. Simula pa lang nang makuha natin ang proyekto, nagsimula na akong gumawa ng mga disenyo. Ang proposal na ito ay magugustuhan ni Christian. Ipapakita ko sa kanya kung anong klaseng babae ang karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Mr. H, ito ang aking design proposal. Pakitingnan po. Ikaw ang gumawa nito? Oo, lahat ay sarili kong gawa. Walang tumulong. Basura. Kalakalan. Christian, paano mo nasabi yan? Ito ang aking maingat na ginawang proposal. Isinama ko rito ang mga pinakapinupuri na disenyo sa Europa ngayon. Maging ang aking mentor ay nagsabi na ito ang pinakamagandang disenyo ng regalo na kanyang nakita. Paulit-ulit kang nagsasalita tungkol sa mga estilo sa Europa. Pero alam mo ba kung ano talaga ang gusto ng ating kliyente? Ang presidente ng Tsai, bilang isang kilalang kliyente, tiyak na gusto niya ang mga disenyong inspirasyon ng Europa. Mali, hinahangaan ng presidente ang ating tradisyonal na kulturang Chino. Ang pinakaayaw niya ay ang disenyong Europeo. Nagpapakilala kang isang taga-disenyo pero hindi ka man lang gumawa ng basic na pagsasaliksik sa kliyente? Bulag sa iyong paniniwala?
Matigas ang ulo mong nagpapatuloy? Paano mo masasabing ikaw ay isang karapat-dapat na taga-disenyo? Christian, pasensya na. Gagawa ako ng bago mula sa simula. Kung ang pamumuhay sa ibang bansa ay nagpabura sa'yo ng ating pamanang kultural, tanungin mo ang intern ng iyong departamento na si Jiang Li para sa gabay. Hayaan mo siya ang magturo sa'yo ng maayos. Ipagpatuloy ang pulong. Sabi ni Ginoong Hill, kailangan naming isumite ang proposal bago mag-alas 5 para masiguro ang mas mahabang oras ng produksyon para sa kumpanya. Marami na akong natutunan kay Ginoong Hill. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Zoe? Pakiusap, pag-isipan mo ulit ang proposal ko. Ang presidente ng SAI mahilig sa tradisyonal na disenyong Chino. Kulang na tayo sa oras. Julia, nilalaban mo ba ang pasensya ko? Zoe, hindi iyon ang iniisip mo. Ako lang kasi. Ano lang? Nandito ka para mang-insulto? Makinig kang mabuti, Julia. Habang nandito ako, hindi mo makukuha ang posisyon ko. Umalis ka na! Julia, anong problema? Halika rito. Okay lang ako. Malubha ang sugat sa kamay mo. Paano mo nasabing wala yon? Dalhin kita sa ospital. Ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Sam, ano ba ang gusto mong gawin? Ano bang magagawa ko sa'yo? Julia, alam kong nagkamali ako. Pero talagang nagmamalasakit ako sa'yo. Gusto kong ayusin ang lahat. Pakiusap, huwag mo akong isarado. Sam, sino bang nangangailangan ng pagmamalasakit mo? Bukod pa riyan ikaw, wala ka ng karapatan. Lumayo ka sa akin, mula ngayon. Baka magkamali ng akala ang asawa ko. Asawa? Julia, kasal ka na? Tama, kasal na ako ngayon. Kaya mula ngayon, mangyaring panatilihin ang distansya. Nagpakasal nga ba talaga siya? Buti na lang at tumigil na si Sam sa pag-istorbo sa akin. Pero kanina, dinala ako ni Sam palabas ng meeting room. Sana hindi iyon nakita ni G. Hill. G. Hill! Nakita ko ang lahat. Dinala ka ni Sam palabas kanina. Ano ang ginagawa mo? G. Hill, hindi iyon ang iniisip mo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nasugatan ako kanina. Gusto niya akong dalhin sa ospital. Pero tumanggi ako. Bakit napakaseryoso nito? Kailangan mong maniwala sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Pumunta ka sa opisina ko. Aalagaan ko ang sugat mo. Siya, nag-aalala pala siya sa akin. Hindi naman siya galit. Ayan, magiging maingat ako. Ang ganitong bahagi ni G. Hill ay napakabait. Palitan ko ito mamayang gabi. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Huwag mong basain ang sugat. Anong problema? Wala. Dapat mas mag-ingat ka na mula ngayon. Dahil ngayon, hindi ka na nag-iisa. Gusto mo bang kumuha ako ng bodyguard para sa'yo? Bodyguard? Hindi kailangan yan. Ito ay sobra na. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala, bakit ka pumunta sa meeting room? Para saan? Yung mga proposal materials ko, nandun pa sa sahig. Huwag kang mag-alala, kinuha ko na para sa'yo. Saan?
G-Hill, tungkol sa project na ito, paano nating ito itatapos? Hindi umabot sa pamantayan ang disenyo ni Lin Jiwei. Pinagawa ko ulit siya. Hindi umabot? Sa totoo lang, walang kwenta talaga. Sunod-sunuran lang sa uso sa ibang bansa. At mas mahina kaysa sa disenyo mo. Mas mahina kaysa sa akin? G-Hill, sinabi mo talaga yon kay Zoe? Siyempre naman, sinabihan ko pa siyang mag-aral sa'yo. Kaya pala noon pa man ay galit na galit si Zoe. G-Hill, si Zoe lead designer ko siya. Sinabi mong hindi kasing galing ng sakin ang mga disenyo niya? At sinabihan mo siyang magtanong sa akin? Talagang pinag-iiwanan mo ako sa ere. Hindi kasing galing ng sayo ang mga disenyo niya. Dapat siyang mag-aral sa'yo. Kung hindi niya kayang harapin ang isang bagay na ganito kasimple, hindi siya karapat-dapat na maging lead designer ng Firefly. Ang pinakamapayapang mukha, ang pinakamatatalim na salita ang binibitawan. Ganap na kapitalista. Ang baboy ng mga tradisyonal na elemento na to, walang-wala talaga sa lasa. Kasalanan lahat ito ni Julia. Anong engkanto ba ang ginawa niya kay Christian para maniwala siya sa mga kalokohan niya? Hayaan mo na. Kung gusto ni H1, magdadagdag na lang ako ng kaunting tradisyonal na elemento. Sige, idadagdag ko na ng ilang elementong Chino. Walang paghahambing. Walang masamang mangyayari. Gusto kong malaman ni Christian na ang sining ng Europe ang tunay na sopistikasyon. Christian, nag-overtime ako para ayusin ang disenyong ito. Tingnan mo. Christian, may problema ba sa bagong disenyo? Sinabi kong kumonsulta ka kay Julia. Nagpunta ka ba talaga? Christian, Nagbibiro ka ba? Bilang lead designer, gusto mong magkonsulta ako sa isang intern? Anong problema sa mga intern? Mas maganda ang disenyo nila kaysa sayo. Achuan, nababaliw ka na. Ang hilig mo sa traditional na Chinese elements ay baduy at mababa ang klase. Talagang hindi propesyonal. Wala ka na sa proyekto. Si Julia ang papalit. Anong sinabi mo? Pinalitan mo ako ng isang intern? Tama. Umalis ka na. Christian Hill, pagsisisihan mo ito. paumanhin? Gusto mo akong mamuno sa National Gift Project? Siyempre, ikaw ang pinakaangkop para dito. Ikaw ang mamumuno. Pero kulang ako sa karanasan at napakahalaga nito. Masikip ang timeline. Paano kung... Nandito ako para sa'yo. Walang dapat katakutan. Magtiwala ka sa sarili mo. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ko inaasahan si Ginoong Hill na magtitiwala sa akin ng ganito. Salamat sa pagkakataong ito. Hindi kita bibiguin. Titingnan ko na ang mga materyales. Sasamahan kita. Kung maaring manatiling ganito ang buhay, hindi naman masama. Ang state ceremonial gift na aking dinisenyo ay pinamagatang Kylin Returning on Clouds. Gawa ito sa He-Jade at itinampok dito ang kilin at masasayang ulap bilang pangunahing mga elemento ng disenyo. Ito ang pagtatapos ng aking presentasyon ng disenyo. Kami ay magalang na naghihintay sa inyong panghuling desisyon.
Bakit hindi sila nagbibigay ng anumang feedback? Ganoon ba kahina ang aking disenyo? Lubos akong humahanga sa iyong disenyo. Mabuti. Ang disenyo ni Julia ay nagpapakita ng pambihirang galing. Oo nga pala, mayroon tayong premium na jade sa vault. Ipapadala ko ito. Darating ito sa Makalawa. Sa disenyong ito at bihirang jade, ang Firefly ay tiyak na magbibigay ng walang kapintasang resulta. Pagdating ng jade, simulan agad ang pag-ukit. Ang deadline para sa national gift ay mga 1 linggo pa lang. Tiisin niyo ang trabaho. Kung wala ng ibang bagay, adjourned na ang meeting. Magaling ang pagkakagawa. Julia, akala mo mas magaling ka sa akin? Panaginip lang yan. Oy, ayusin mo ito para sa akin. Dumating na ang Jade ngayong araw. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking trabaho. Hello? Ano? Ginoong He, ang convoy ng transportasyon ng Jade ay nasa isang malaking aksidente. Kasama ang dekalidad na Jade, lahat ng Jade ay ganap na nasira. Ano? Bumalik tayo sa opisina. Ipagbigay alam sa lahat. Pulong. Opo, sir. Ang pambansang regalo ay dapat maibigay. Sa loob ng 5 araw. Ngayon, nawala na ang Jade. Mag-brainstorm tayo. Tingnan natin kung mayroong solusyon. Mayroon tayong ilang extrang jade. Sa bodega, sa tingin ko, Hindi, masyadong pangkaraniwan ang jade na iyon. Pangalawang klase lang iyon. Hindi natin ito magagamit para, ukitin ang pambansang regalo. Pero, ang pagkuha ng mas dekalidad na jade, wala tayong oras. Kung tayo ay mahuhuli, ang paghahatid ng regalo, at sisihin tayo ng mga nasa itaas, hindi natin kakayanin. O kaya, gumamit ng purong ginto. Purong ginto? Ang mga bagay na ginto, ay hindi gaanong angkop. Hindi angkop para sa katayuan ng isang presidente. Pero wala tayong dekalidad ng jade sa ngayon. May ideya ako. G-Hill, mayroon akong mungkahi. Sige, sabihin mo. Mayroon pa tayong stock ng premium na piraso ng jade galing sa Myanmar. Kahit may mga bitak ito, tingnan mong mabuti. Ang malalalim na ugat dito ay perpekto para sa pag-ukit ng masasayang ulap. Ang mas pinong mga linya sa ibaba ay pwedeng maging balahibo ng kailin. Sakto na sakto. Ang mga violet na bahagi dito ay magiging perpektong mga mata para sa kailin. Pero teka, hindi dapat nasa ibabaw ng makalangit na kailin ang mga ulap. Solusyonado na. Humph. ang galing. Kung wala ang mga depekto na ito, ang jade na ito ay pwedeng mapabilang sa top 10 sa buong mundo. Karapat-dapat ito bilang regalong pambansa. G-Hill, ipagpatuloy ang plano ni Julia. Nalulutas nito ang lahat ng problema. Aprobado. Gawin mo ito. Julia, ipasa agad ang mga binagong disenyo. Lahat ng departamento ay uunahin ito. Naiintindihan, G-Hill. Kamakailan lang, ang Pangulong Aman Chinangsay ay dumating sa China para sa isang state visit. Ang ating mga pinuno ay naghandog sa bumisitang Pangulo. Nang isang masalimuot na inukit na Regalong pambansa, ang kailin na bumabalik sa mga ulap. Kailan ay simbolo ng tradisyonal na kulturang Chino. Kumakatawan sa karunungan, kapayapaan, at kabutihang loob. Ang pambansang regalong ito na may kailan at masasayang ulap ay buhay na nagpapakita ng ganda ng kulturang Chino at naghahatid ng pangako ng China sa pandaigdigang kooperasyon at pagbabahagi ng kasaganaan. Ang galing! Naihatid na ang pambansang regalo. Ang misyon ng Firefly Group ay matagumpay na natapos. Talagang humanga ang mga nasa taas. Sa susunod na dekada, ang mga disenyo ng pambansang regalo ay magiging eksklusibong responsibilidad ng kumpanya natin. Garantisado ang 30% pagtaas ng halaga ng stocks. Kaya, aking napakahusay na kontributor, ano ang gusto mong gantimpala? Anong gantimpala? Kahit ano ba ang pwede kong piliin? Oo naman, sinabi ko na sayo noon, lahat ng gusto mo ay sayo. Kung gayon,
Gusto kong marinig ulit ang kwento ni Little Dinosaur Gulu. Sumasakit na naman ba ang problema mo sa pagtulog? Tulungan kita diyan. Ang Reg along pang estado na ito, ang Kylan Returning on Clouds, ay nakakuha ng malawak na papuri sa loob at labas ng bansa. Pinuri ito bilang ang pinakakahanga-hanga Reg along pang estado sa loob ng 20 taon. Naniniwala ang ating mga mamamayan sa paglakas ng ating bansa. Ang tradisyonal na kulturang Chino ay tiyak na lalong liliwanag sa pandaigdigang entablado ng sining kaysa kailanman. Julia Jones ikaw, mapagkutsarang bruha. Kung hindi kita mapapaalis sa Emberglow, hindi na ako Zoe Lee. Nasa harap na ako. Julia, may bigla ang business trip. Nag-ayos na ako ng bagong driver para sunduin ka. Nakikita ko siya. Ginang, sumakay na po kayo. Julia, alam kong hindi mo kakayanin sa iisang sugar daddy lang. Malapit na, kapag lahat sa kumpanya nakita ang tunay mong kulay, hindi ka magtatagal kahit isang araw pa dito. Hoy, tingnan mo kung saan ka pupunta. Bulag ka ba o ano? Aba, kung hindi pa ang bituin ng kumpanya natin. Kilala mo ako? Sino ang hindi? Alam ko na, isang simpleng intern lang ang namumuno sa disenyo ng regalong pang-estado. May koneksyon talaga. Si Mr. Hill ba ang pinag-uusapan nila? Nalaman na ba nila? Tama na yang mga pahaging mo. Anong koneksyon? Nagsumikap si Julia para makuha ang posisyon niya. Itatangi mo pa rin. Anong klaseng sikap pagtulog sa mga sugar daddy? Anong sugar daddy? Yung mayamang patron mo. Tingnan mo sa forum ng kumpanya. Tingnan mo mismo. Ang pinag-uusapan ngayon ay yung iskandalo mo. Huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Di mo ba naamoy ang mumurahing pabango? Nakasagupan ng demonyita ng maaga. Anong malas? Julia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gusto kong malaman kung sino ang kumakalat ng chismis. Julia, buong forum ay pinag-uusapan ka, tinatawag ka nilang alkansya na, nagpagamit para umangat. Kumalat na yan, lahat inaaway ka. Anong gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan, di natin pwedeng palampasin ito. Kailangan natin ng plano. Pero anong magagawa ko? Maliban na lang kung sabihin natin kay Christian Hill. Ruby, umuna ka na. Kailangan kong tumawag. Hello? Julia? Hill. Kailangan ko ng tulong mo. Please. Sige. Ituloy mo. May kumakalat ng chismis na sugar baby ako. Sinasabi nila na nagpagamit ako para makapasok sa National Gift Project. Hindi yan totoo. Ako. Assistant, itras, en, IP. Si. Ang post ay nanggaling sa ating building. Tinutukoy ang lokasyon ngayon. Si Vivian Lina. Julia, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Si. Dahil pumayag na si Mr. He, ang usaping ito ay malulutas na rin. Malapit nang ilunsad ang bagong proyekto. Lahat, sumunod kayo sa akin sa meeting. Maliban kay Julia. Hindi ka kasali. Ang isang katulad mo, napakawalang hiya at walang delikadeza, ay hindi karapat-dapat sa proyekto ko. Tama si Ate Ziwei. Kalimutan mo na ang mga proyekto ang makipagtrabaho sa isang kahiyahiyang tao ay hindi matitiis. Nakakadiri. Eksakto, ang pagkakaroon ng ganoong mga tao sa design ay nakakahiya sa ating lahat. Lumampas na si Zoe Lee. Siya ang nagsimula ng mga chismis tungkol sa akin. Tapos, hinamak niya ako sa harap ng lahat. Zoe Lee, ikaw ang kumakalat ng kasinungalingan. Ang post na yun online ay malinaw na. Tama na. Ayokong makinig sa mga dahilan mo. Sa meeting, ngayon din!
Jiang Li, Dapat sumama ka rin sa meeting. mauna na ako. Huwag mo nang isipin yun. May paraan tayo. Okay lang yan, Julia. Huwag kang mag-alala. Si Mr. Hill na ang bahala diyan para sa'yo. Ano ba ang ginagawa ng news department? Wala silang silbi. Hindi tinanggal ang post. Mas sumikat pa ngayon. Jiang Li, anong gagawin natin? Maaga akong aalis. Lakasan mo ang loob. Baka bukas ay ham-open na ito. Lahat, huwag kayong gagalaw. Inutos ng CEO na magtipon ng lahat ng staff sa entrance ng kumpanya. Agad-agad. Patingin ka nga ng mata mo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit pinapatingin kami ni Ginoong Hill sa ophthalmologist. Gusto niyang makita namin ang katotohanan. Para hindi kami magkatulad ng mga taong handang magpakababa dahil lang sa pera. Julia, tingnan natin kung gaano katagal ang kaya mong kumapit sa Firefly Group. Talagang iba si Ginoong Hill. Habang pinag-uusapan ka ng lahat, pinagsasama-sama pa niya kami para sa peking eye check na ito. Ito na talaga ang pagtatapon sa iyo sa mga lobo. Tingnan mo ang kotse. Iyon ang kotse sa post. Oo, iyon nga iyon. Imposible. Ipinagmamalaki na ba ni Julia ang kanyang sugar daddy sa publiko ngayon? Ginoong Hill. Hindi pwedeng. Siya ba talaga ang... Zo, sumakay ka. Anong nangyayari? Na-delete na rin ang post sa forum. Ginoong Hill, sinusuportahan ba niya ako dito? Julia, halika rito. Ginoong H, hindi ba sa tingin mo na ang approach na ito ay hindi angkop? Anong hindi angkop? Halatang dahil tayo ay nasa isang lihim na kasal. Pwede sana niyang dinilit ang post. Malinaw na nagkakasya siya at haharapin ito sa kanyang pagbalik sa opisina. Walang pagkonsidera sa nararamdaman ko. Ikaw, walang utang na loob. Bumalik ako para lang suportahan ka. At ikaw, nag-a-attitude ka sa akin? Ha? Bumalik ka lang para dito? Ano pa? Bumalik ka lang ba para asikasuhin ito? Siyempre naman. Paano mo ako babayaran? Salamat. Sa tingin mo, sapat na ang salamat lang? Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko. Sa susunod na business trip, isasama kita. Bakit? Isang araw na wala ka, parang walang katapusan. See, mag-dinner tayo sa bahay ni Lola mamayang gabi. Miss na miss ka ni Lola. Si. Heto, kumuha ka pa? Salamat, Lola. Julia. Nitong mga nakaraan, mahihirapan ka ba? Christian, maayos ba ang pag-aalaga niya sa'yo? Hindi naman, Lola. Wala naman akong morning sickness. Napakabuti niya. Heto, kumuha ka ng hipon.
Sa lahat ng mga taon, hindi ko pa nakita si Christian na maging ganito ka-attentive, kahit kanino. Lola, tama na. Sige, titigil na ako. O siya nga pala, Julia. Hindi ba, 3 buwan ka na ngayon? Nakapagpa-check up ka na ba para sa prenatal? Ayokong mapagod si Julia, kaya home visit ang inayos ko. Dito na siya tinitignan ng mga doktor. Kulang sa tamang kagamitang medikal ang bahay. Mas malaki na ang tiyan niya ngayon. Mas ligtas ang check-up sa ospital. Ang tamang pagsusuri ang magpapagaan sa loob natin. Sige, bukas dadalhin kita sa ospital. Doktor, kumusta ang paglaki ng baby? Perpektong malusog ang fetus. Tingnan mo rito. Ang maliliit na braso at binti ay ganap ng nabuo. Ito ang mga kamay. At ito naman ang paa. Salamat sa Diyos. Maganda ang kalagayan ng baby. Ang dami mo ng pinagdaanan. Julia? Bakit kayo magkasama? Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Galing ba kayo sa maternity ward? Ako, Julia, nagsinungaling ka tungkol sa pag-aasawa mo? Kabit ka lang ng boss mo? Nagdadalang tao ka para sa kanya? tumigil ka sa kakasatchat. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag kang manloko ng iba. At sa huli, ikaw rin ang maloloko. Isa ka lang kahabag-habag na ulila. Paano ka makakapag-asawa ni Christian Hill? At ako pa talaga ang na-miss ka. Hindi ko inakalang gagapang ka ng ganito kababa. Bantayan mo ang iyong pananalita. Asawa ko si Julia. Kasal kami sa batas. Imposible! Hindi siya. Ikaw ang hindi karapat-dapat. Simula ngayon, kung muli mong gagambalain ang asawa ko, pahihirapan kita. Tara na, mahal. Uwi na tayo. Hill, bakit mo sinabi kay Shichen tungkol sa relasyon natin? Hindi ba't sikreto dapat ito? Pwede nating ipaalam sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, hindi masama ang mabuhay kasama ka ng ganito. Hindi masama. Isang buong buhay? Pero, hindi ba't ikaw ang dapat pakakasalan ni Zoe? Zo? Anong kinalaman niya dito? Ni hindi ko nga siya gusto. Ikaw lang ang iisipin kong pakasalan. So ibig mong sabihin, hindi mo gusto si Zoe? At hindi mo balak pakasalan siya? Pero, kung ilalantad natin ang relasyon natin, paano naman ang career ko? Hindi ba ito maaapektuhan? Tama na. Huwag mong isipin yan. Ang paglalantad ay personal kong hangarin lang. Igalang ko ang desisyon mo. Gusto ko lang malaman mo. Julia, mahal kita. Kapag handa ka na, susunod ako sa iyo para ilantad ito. Julia, mahal kita. Hindi ako makapaniwala. Sinabi talaga ni Ginoong Hill na gusto niya ako. Julia. Huwag ka muna pumunta sa opisina. Pinagchichismisan ka ni Zoe. Pinagchichismisan ako? Ano ba ang sinasabi niya tungkol sa akin? Sabi niya, ninakaw mo ang kanyang proyekto. At ninakaw mo rin ang lalaki niya. Ikaw ang kabit. Ano? Ngayon, lahat sa kumpanya, naaawa sa kanya. Sabi nila, kawawa siya. Sinasabi rin. Gusto ka nilang i-isolate. Julia, baka dapat puntahan mo si Ginoong Hill at humingi ng suporta sa kanya. Sobra na si Zoe. Ang pagpapanggap na asawa niya ay malala na. Ngayon, dinudungisan pa niya ang pangalan ko. Hindi pwede. Hindi ko na ito matitiis. Tapos na ako sa pagiging pushover.
Julia, saan ka pupunta? Haharapin ko si Zoe. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas ang loob na manira ng pamilya. Nandito ang asawa ng presidente at maglalakas loob pa siyang pumunta. Bakit hindi ako dapat pumunta? Hindi ako kabit. At hindi asawa ni Ginoong Hill si Zoe. Nagsisinungaling lang siya. Julia, tumigil ka sa kakasatsat. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, nasa opisina si G. Hill. Pwede ko siyang tawagin dito at patotohanan niya ito. Julia, anong karapatan mong magpakabanal? Mas malapit ba ang relasyon mo kay Christian Hill? Kaysa sa inaakala ko? Julia, huwag kang magmayabang dito. Sino ka ba para utusan si Christian? Wala kang hiya, pero ako may prinsipyo. Nakakakahiya ito. Tama si Geneng. Lee, ang paghila kay J. Hill sa mga personal na usapin ay hindi nararapat. Eksakto, kung gusto natin ng patunay, simple lang ang estado ni Ginang. Lee, ang tirahan ni G. Hill ay ang yun din tiyang ang palas. Bakit hindi tayo pasyalin ng ating hostess? Solusyon na yan. Gieng, Lee, bakit hindi pasyalin itong walang hiya na babae sa yunding tiyangang? Ipakita mo sa kanya kung sino talaga ang tunay na may-ari. Sige, pumunta tayo sa Yunding Tiangang. Pero, Lin Chiwai, may lakas ka bang ba ng loob na dalhin kami roon? Putang inang Julia, ang lakas ng loob na matira ako. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi ako makakatanggi. Tara na. Ay talagang pumayag si Zoe Lee. Pero hindi naman siya makakapasok sa estate ng pamilya Hill. Julia, pupunta ka talaga sa bahay ni CEO Hill. Natatakot ako baka may masamang gawin sa'yo si Zoe. Hindi niya gagawin yon. Robbie, magiging totoo na ako sa'yo. Asawa pala ako ni CEO Hill. Ano? Huwag kang magbiro. Hindi ito biro. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa'yo. Wow, ito pala ang mansyon ni CEO Hill. Ang ganda. Sayang, may isang taong malapit ng mapahiya sa isang magandang lugar na tulad nito. Perpekto. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa huli. Zoe, ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto at papasukin mo kami. Buti na lang nakapunta ako rito. Noong bata pa ako. At alam ko ang code ng bahay ni Christian noon pa. Nagulat ako. Hindi pa rin pala nagbago ang code niya. Talagang swerte ako. Tuloy kayo, pasok kayong lahat. Lalo na ikaw. Halika at maglibot-libot ka ng mabuti. Kakaiba. Paano niya nalaman ang password? Julia, baka dapat umalis na tayo. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ang tunay na asawa ni CEO Hill. Dahil mahal ako ni Christian, wala akong mawawala. Tara, nasabay nating ibunyag ang katotohanan. Wow, ang ganda ng bahay ng CEO. Parang palasyo. Kahit makita lang itong lugar na ito, sulit na mamatay. Ngayon, may duda pa ba kayo kung sino ako? Syempre naman, syempre. Oo nga pala, Zoe, nasaan na ang mga larawan ng kasal ninyo ni CEO Hill? Hindi siya asawa ng CEO. Anong larawan ng kasal? Ang totoo, ako ang tunay na Mrs. H. Julia, baliw ka ba? Kung hindi kami dinala ni MS Lee sa bahay ni Mr. Hill, hindi ka nga makakapasok sa gate. Anong kapal ng mukha mong mag-claim na asawa ka ng CEO? Julia, ang tigas talaga ng ulo mo. Miss Lee,
Bakit hindi mo na lang ipakita sa kanya ang mga larawan ninyo sa kasal ni Mr. He? Tapusin na ang mga delusyon niya. Karapat-dapat ba siyang makakita ng mga larawan namin sa kasal? Julia, pwedeng mangarap, pero wag magpadala sa delusyon. Inimbestigahan na kita. Isang mahirap na batang lansangan. Noong nakaraang buwan lang, nagsiserve ka pa ng mga lalaki sa pool hall. Nagkamali lang sandali si Mr. Hill. Akala mo naman, makakapalit ka sa Ken? Julia, ikaw ba talaga ang asawa ni Mr. Hill? Ito ang tirahan ni Mr. Hill. Kung nagsisinungaling ka, magkakaseryosong problema ka. AKO ang asawa ni Mr. Hill. Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko ngayon din. Ang peke, hindi magiging totoo. At ang totoo, hindi mapagpapanggap. Natatakot kang patunayan, Zoe Lee. Pero ako, hindi. Dahil ako ang tunay na Mrs. Hill. Julia, talaga bang ikaw si Mrs. Hill? Wala na ako. Asawa siya ng CEO. Inakusahan ko siyang kabit. Tinawag ko siyang walang hiya. Zoe, sinabi sa akin ni Christian na hindi kanya minahal. Hindi niya ipinangakong pakasalan ka. Sinasamantala mo ang titulo bilang asawa ng CEO para mang-api ng iba sa trabaho. Ikaw ang walang hiya. Puta! Ninakaw mo ang Christian ko. Ninakaw mo ang posisyon ko bilang asawa ng CEO. Papatayin kita. Zoe, baliw ka. Bahay ito ni Julia. Bahay niya? Karapat-dapat ba siya rito? Ngayon, palalayasin ko siya. Ikaw, pigilan mo siya ngayon din. Babayaran ko kayo ng ilibang biyong bawat isa. Anong ginagawa mo? Baliw ka. Si Julia ang Mrs. Hill. Ruby, Julia, wala na ang mga tauhan mo. Ano ngayon? Ano ang gagawin mo? Ruby, okay ka lang ba? Miss Lee, kalimutan na natin ito. Nagdurugo ang ulo ni Julia. Walang kwentang duwag ka. Hindi naman siya mamamatay sa kaunting dugong ito. Bibigyan ko kayong lahat ng dagdag na 500k. Gawin nyo. Bitawan niyo ako. Kung pera ang gusto nyo, kaya ko rin kayong bayaran. Akala mo mga tanga kami. Naagrabyado na namin kayo. Tapusin na lang natin ito. Julia, ngayon, papag-aralin kita. Zoe Lee, dapat tumigil ka na habang maaga pa. Kapag nalaman ni Christian ang ginawa mo sa akin, babayaran mo ito. Ang lakas ng loob mong gamitin si Christian para takutin ako? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Anak ka lang ng ampunan na nagsikap para makapasok sa kama ni Christian. Akala mo talaga ikaw ay isang phoenix? Tingnan natin kung paano. Gusto ka ni Christian kapag sira na ang mukha mo. Zoe, nakikiusap ako sa'yo. Ano ang gagawin ko? Tulong! May tumulong sa akin. Ang shipment ng jade sa susunod na buwan ay napakahalaga para sa atin. Ingatan mo ito ng husto. Walang pagkakamaling dapat mangyari. Nawalan. Ha? Hello? Anong nangyayari? Ginoong Hill. Nasa. Yun ding tiyain gong kami. Iligtas mo si Julia ngayon. Julia? Ihanda mo ang kotse. Ngayon na. See ya.
Suntukin mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ang pambubugbog. Buntis ako. Ano? Buntis ka? Ang nangyari ngayon, kung palalampasin mo ako ngayon, mananahimik ako. Hindi ko sasabihin kay Christian tungkol sa mga nangyari ngayon. Zoe, dadalhin niya ang anak niya kung patawarin niya tayo. Tanga! Nagsisinungaling siya sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Pakawalan mo na ako. Tingnan mo siyang mabuti. Ito ang mga sugat sa katawan niya. Kayo mismo ang gumawa nito. Sa tingin mo, palalampasin ka niya? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ginamit niya ang anak niya para umangat. Kapag wala na yung sanggol, palalayasin siya ni Christian. Pigilan siya. Mr. Hill, dapat kang pumunta rito agad. Julia. Iligtas si Julia. Bilisan mo. Jiang Lee. Julia, okay ka lang? Ang bata. Ginoong Hill. Bilisan mo! Tumawag ka ng ambulansya! Agad-agad. Christian, hayaan mong magpaliwanag ako. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Malubha ang mga pinsala ni Ginang Hill, 2 baling buto-buto, bali sa braso, malalaking pasa sa buong katawan. Kunin ang pinakamahuhusay na espesyalista. Walang peklat. Naiintindihan mo? Opo, sir. Paano naman ang bata? Ligtas na ligtas ang bata. Sa totoo lang, naiwasan sana ni Ginang Hill ang ganitong kalubhang pinsala, pero ipinagtanggol niya ang bata, halos lahat ang kanyang sinalo. Tapang ng isang ina. Julia, pagbabayaran ko sila sa ginawa nila sa iyo. Ano ang gagawin sa akin ni Christian? Hindi niya gagawin. Hindi niya ako sasaktan. Matagal na ang pagsasama ng aming mga pamilya. Yun, Chuan. Christian, nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon. Hindi ko na ito uulitin. Anak, Christian, ang sakit. Masakit? Ang sakit na ito ay wala kumpara sa ginawa mo kay Julia. Hindi ka pa nahihirapan ng husto. Christian, malapit ang pamilya natin sa loob ng maraming henerasyon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Luluhod ako sa harap ni Julia at hihingi ng tawad. Simula ngayon, wala nang pamilyang Lee. Bawat luha na iniyak ni Julia, papagbayarin ko kayong lahat ng 1,000 beses. Bugbugin ninyo sila. Achuan? Christian Hill. Julia, gising ka na. Huwag kang mag-alala. Ang sanggol. Kumusta ang sanggol? Ligtas at maayos siya. Maayos mo siyang naipagtanggol.
Basta't maayos ang sanggol. Gumaan na ang pakiramdam ko. Gago ka. Dapat ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Pero kung sarili ko lang ang inintindi ko, ano ang mangyayari sa sanggol natin? Higit sa sanggol, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Julia, sa mundong ito, ikaw lang ang kailangan ko. Narinig mo ba ang sinabi ko? Oo nga pala. Na-injure din si Ruby. Kumusta siya? Na-discharge na siya. At? Si Lin Chiwai? Sinisiguro kong nakuha niya ang parusang nararapat sa kanya. Sinira ko ang mukha niya at winasak ko ang buong pamilya Lee. Kaya naman, nagbaliw siya. Ang dalawa niyang kasabwat, ipinadala ko na sila sa minahan ko sa Myanmar. Doon nila gugugulin ang huling hininga nila sa pagbabayad sala sa ginawa nila sa iyo noon. Salamat sa paghihiganti mo para sa akin. Hindi na natin kailangan ng mga formalidad. Habang wala ka sa sarili, sobrang nag-alala si Lola. Pagkatapos nating ma-discharge, kumain tayo sa bahay niya. Namimiss ka na niya. Si Jiangli, nagpapanggap kang inosente sa harap ko. Pakakasalan mo si Christian Hill? Anong lakas ng loob mo? Oy, ayusin mo ito para sa akin. Lola. Xiao Li. Nakaraan, ang dami mong pinagdaanan. Tingnan mo, ang payat mo. Kailangan mong magpalakas. Lola, nung nasa ospital ako, palagi mo akong pinadalhan ng pagkain at mga bitamina. Paano ako magpapayat? Dumagdag pa nga ng 2 kilo mula nang maospital. Kapag sinabi kong payat ka, payat ka. Ngayon, dadalawa na ang kakainin mo. Kailangan mong kumain ng marami. Mamaya, papaglutuin ko ang mga paborito mong ulam. Sige po, susunod ako sa'yo. Mabait. Pagkatapos ng hapunan, may regalo ako para sa'yo. Para ipagdiwang ang pagpili sa iyong disenyo para sa state gift. Maliit na tagumpay lang yan. Paano naging maliit yan? Ang disenyo mo ay hinirang bilang pinakamahusay sa bansa na tradisyonal na likha. At saka, yung awarding ceremony sa susunod na linggo ay ipapalabas sa buong bansa. Talaga? At kailangan kong sagutin to. Hello, Mr. Hill. Yung design award ni Mrs. Hill ay kinakansela. Ano? Ano? Kakasabi lang sa amin ng komite. May anonymous post na nagkalat online. Sinasabi nila na si Ginang He ang kabit ng CEO ng Firefly Holdings. Ang national gift design pala ay kinopya. Inaakusahan nila si Mr. Hill na dinaya ang seleksyon at isinumite ito sa pangalan ng asawa niya. Kumalat na online ang iskandalong ito at nagdulot ng malaking kontrobersya. Nagpasya ang komite na agad na bawiin ang parangal kay Ginang Hill habang isinasagawa ang buong investigasyon. Paano nangyari ito? Simulan na ang buong investigasyon. Hanapin ang anonymous poster. Ako na ang bahala sa komite. Huwag kang mag-alala, andito ako para sayo. Ang sayo, mananatiling sayo. Ang hindi ko makukuha, walang makakakuha. Julia Jones, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagpilit sa akin. Drivna. Opo, sir. Mr. Zai, may harang sa daan. Ilabas siya. Bitawan mo!
G. Hill. Siyang tunay, siya ang may gawa ng post. Sam, bakit mo ginawa ito? Hindi ko na kayang tiisin ang iyong walang awang ambisyon. G. Hill. Bilang isang elitistang aristokrata, nag-asawa ka ng isang babae na may simpleng pinagmulan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mataas na lipunan? Bakit ako dapat pagtawanan? Ang aking asawa ay maawain, maganda, at napakatalino. Hindi tulad ng mga mababaw na sosyalita. Sino sa kanila ang nakakadisenyo ng mga kilalang state gift sa buong mundo? Ang pagkakasal kay Julia ay isang pribilehiyo para sa akin. Sa iyong kayamanan, paano ka naging ganito kadedikado? Magmuni-muni ka sa bilangguan. Dalhin siya sa tanggapan, lubusang pag-usigin. Umalis na kayo. Mahal, ang galing-galing mo. Kailan pa ba ako hindi naging magaling? Ang pogi-pogi mo araw-araw, mahal. At ang galing-galing mo. Ikaw ang superhero ko. Mas magaling ako sa ibang bagay. Gusto mo subukan? Hindi ngayon, di ba? Pero sabi ng doktor, dahan-dahan lang daw. Okay lang. Mahal, Nandito ako.